Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. At sa pagpapatuloy pa rin po ng ating pag-aaral mula sa aklat ni Sheikh Abdul Aziz bin Baz na Ad-Durusu Al-Muhimma li'amatil Ummah o ang pinakamahalagang aralin para sa lahat ng Muslim. At nung nakaraan ay simulan natin ang pagtalakay sa ikalawang aralin na binanggit ng Sheikh na Ad-Darsu Al-Thani o ang ikalawang aralin ay ang Arkanul Islam o ang mga haligi ng Islam. At pinaliwanag natin ang kahulugan ng Shahada, La ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, at binanggit din natin ang mga kondisyon nito. Okay, so binanggit natin ng mga kondisyon. So mabilisan lamang na pag-review. Binanggit natin ang kaalaman na kabaliktaran ng kamangmangan at ang katiyakan na kabaliktaran ng pagdududa, ang ikhlas o ang dalisay na intensyon o layunin ng sinseridad na kabaliktaran ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang katapatan, as-sidq, na kabaliktaran naman ng kasinungalingan, ang pagmamahal na kabaliktaran ng pagkamuhi, ang pagpapasakop na kabaliktaran ng pag-iwan, ang pagtanggap na kabaliktaran ng pagtanggi, at ang kufur o ang pagtanggi bima yu'badu min dunillah, at pagtakwil sa lahat ng mga sinasamba maliban pa kay Allah. At pagkatapos nga nun ay binanggit din natin ang kahulugan ng pagsasaksi at pagtanggap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sinabi ng Sheikh, thumma yubayyinu lit-talib, at pagkatapos ay ipapaliwanag sa isang mag-aaral baqiyat arkan al-Islam al-khamsa wa hiya as-salatu waz-zakah was-sawm Ramadan wa hajjil baitil haram liman istata'a ilayhi sabila. So inshallah ito yung ating pag-usapan ngayon, ang mga nalalabi o mga natitira pa ng mga arkan o mga haligi ng Islam, na sisimulan natin inshallah sa pagpapaliwanag ng patungkol sa sala. So ang hadith na binanggit natin, bunyal islamu ala khams, na ang Islam ay itinayo sa 5 bagay: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, ang pagsasaksi kay Allah at pagtanggap kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagsasaksi bilang propeta at sugo ni Allah, wa iqam sala, ang pagtataguyod ng sala, wa itaiz zaka, ang pagbibigay ng zaka, wa sawm Ramadan, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilayhi sabila, at ang pagsasagawa ng hajj sa sino man na may kakayahan nito. So, isimulan natin na ipaliwanag ang patungkol sa sala. So, ang sala ay ang ikalawang haligi ng Islam, at ito ang sumunod pagkatapos agad ng shahada o ang pagsaksi kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay ang ikalawa dahil ito ay ang susunod na pinakamahalaga sa mga haligi na ito. Dahil ito ang unang-unang bagay na tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao sa araw ng paghukom. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah, na ang unang gawain na itatanong ni Allah sa isang lingkod o sa isang alipin sa araw ng paghukom ay ang kanyang pagdarasal. Okay, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi, kapag ito ay naging maayos, ay magiging maayos din ang lahat ng kanyang mga gawa. Wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi, ngunit kung ito ay masisira, ay masisira din ang lahat ng kanyang mga gawa. So ang pagiging tagumpay ng lahat ng mga gawain o ng iba pang mga gawain ay nakasalalay sa pagiging tagumpay ng sala. At sinabi pa ng propeta Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inna as-salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, tunay na ang pagdarasal ay ipinag-utos ni Allah sa mga mananampalataya. Okay? Kitaban mawquta ay sa mga tukoy na mga oras nito. So sa talata na ito ng Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nag-utos si Allah subhanahu wa ta'ala, napakabantayan natin
at ingatan ang ating mga obligadong pagdarasal na ibig sabihin kailangan natin isagawa ito sa tamang oras nito. Kaya nga sa mga talata ng Quran, binabanggit niya subhanahu wa ta'ala palagi, hafidhu ala salah, okay? Hafidhu ala salawati hafidhu ala salawati was salatil wusta. Okay? Wa qumu lillahi qanitin, sinabi ni Allah, at pangalagaan ninyong mabuti ang inyong mga obligadong pagdarasal at ang panggitnang pagdarasal, ang salat al-asr. Wa qumu lillahi qanitin, at isagawa ninyo ang pagdarasal ng may pagsuko, okay, bilang pagsunod at taimtiman sa inyong mga pagdarasal. Si Allah subhanahu wa ta'ala din ay nagbigay ng matinding babala sa sino man na pag-iwawalang bahala, okay, at magiging pabaya sa kanyang pagdarasal. At kasama dito ang pagpapabaya sa pagsasagawa nito sa pagkalagpas ng mga takdang oras nito. Okay? Kaya nga sinabi nila sa Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا. So sinabi ni Allah at sila ay nag-iniwan, okay, ang ilan sa kanila ng mga nagpabaya sa kanilang pagdarasal, okay, at sinunod ang kanilang mga pagnanasa, okay, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا, kaya't sila ay itatapon sa impyerno. Sinabi pa ni Allah, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sinabi pa niya na kasawian sa mga nagdarasal, sila na hinahayaan na lumagpas sa mga takdang oras nito. Alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun wa yamna'un al-ma'un. So ibig sabihin ang pagwawalang bahala at ang pagpapabaya sa sala, at ang ang inaakala ng ilan na ang pagpapabaya nito sa tamang oras nito, kung ang kahantungan ay impyerno, kaya paano pa kaya ang tuluyang pag-iwan at pag-abandona ng mga obligadong pagdarasal na itinuring ng marami natin ng mga ulama na isang unyo o uri ng kufur. At ito ay binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith. Katunayan, sinabi niya, bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarkus salah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pagitan ng isang lalaki at ng shirk, ang pinakamalaking kasalanan, ang pagtatambal kay Allah, wal kufr, at ang pagtanggi sa paniniwala, tarkus salah, ay ang pag-iwan niya ng pagdarasal. Sabi pa niya sa isang hadith, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Sabi pa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kasunduan sa pagitan natin ng mga mananampalataya at ng mga hindi mananampalataya, okay, ay as-sala, ay ang pagsasagawa ng pagdarasal, faman tarakaha faqad kafar, kaya sino man ang iwanan niya ang pagsasagawa ng pagdarasal ay tunay na kagawa siya ng pagtanggi sa pananampalataya. Okay? So itong dalawang talata na itong dalawang hadith na ito na nabanggit natin ay mga malinaw na mga katibayan, subhanallah. Okay? Na ang pag-iwan ng pagsasala ay isang napakalaking kasalanan na umabot sa sukdulan na ito ay isang anyo ng kufur o pagtanggi sa pananampalataya, at inilentulad niya subhanahu wa ta'ala na siyang pagitan ng tao at ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito makikita at maiintindihan natin kung gaano kahalaga at kaimportante ang sala. Kaya nga nung ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinadala niya si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu sa Yemen, at upang mangaral ng Islam doon. Sinabi niya, innaka tati qauma ahla kitab. Ang tunay na ang pupuntahan mo ay mula sa mga aklat ng kasulatan, ang mga Hudyo at Kristiyano. Fa awwala ma tad'uuhum ilay ay yuwahidullah. Na ang unang bagay na siyang ipapanawagan mo sa kanila ay ang gawin nila na isa. Okay, ang ibukod tangi nila si Allah sa kanilang mga pagsamba. Fa inhum ta'u laka bidalik, at kung sila ay susunod dito, kay fa akhbirhum fa a'limhum, ipaalam mo sa kanila na
anna Allah farada alaihim 5 salawat, na si Allah ay nag-obliga sa kanila ng 5 pagdarasal sa umaga at sa gabi. So ang kahalagahan ng pagdarasal ay napaka isang bagay na hindi dapat magkaroon ng kalituhan sa isang Muslim, dahil ang isang may pagpapahalaga sa kanyang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, matapos niyang saksihan ang kaisahan ni Allah, ang pagtanggap kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay walang paraan na hindi niya maunawaan at maintindihan na ang pagdarasal ay ang siyang patunay ng lahat ng kanyang inaangkin o kanyang sinasabi na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kabila ng pagiging obligasyon nito, pagiging obligado nito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay naglaan ng napakalaking gantimpala sa sino man na isasagawa niya at isasabuhay ang mga kautusan na ito. Kaya isa dito binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang paghahalin tulad kung paanong nililinis nito ang isang tao. Kaya sinabi pa niya sa kanyang mga sahaba, "Ra'aytum anna rajulan." Kaya nakita ba ninyo na kung ang isang lalaki o ang isang tao ay nakatira sa tabi ng ilog at doon siya naliligo ng 5 beses sa isang araw, ayabqa min daranihi shay, meron pa bang matitirang dumi sa kanyang katawan? Sabi ng mga sahaba, wala na ya Rasulullah. Fakadhalika as-salawat, gayon din ang mga pagdarasal. Tulad nito ay nililinis ng mga sala o ng ating mga pagdarasal yung ating mga kasalanan. At gaano tayo kadalas gumawa ng kasalanan? Kahit sa bawat oras siguro ay hindi maaaring nakakagawa tayo ng kasalanan, nalalaman man natin ito o hindi. Okay, at itong pagdarasal ay isa sa mga ginawang paraan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang dito pa lamang sa mundo ay dalisain tayo at hindi na natin kaharapin ang mga resulta o ang kapalit ng mga kasalanan na ating nagagawa. So ang pagdarasal na ito ay isang uri ng pagdadalisay at paglilinis sa tao. Okay, at sinabi pa ng propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Tunay na ang pagdarasal ay nakapipigil sa tao upang gumawa ng kasamaan at pumipigil sa tao sa mga kalaswaan. So ang pagdarasal na ito, kapag isa sa buhay, isa sa puso ng isang tao, ay tunay na maglalayo sa kanya sa mga gawaing malaswa. Maglalayo sa kanya sa mga gawaing pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sapat ang ilan na ito na nabanggit natin para maintindihan natin yung malaking maidudulot nito sa pagiging Muslim ng isang tao. At ang totoo, dito nakasalalay o nakadepende ang pagiging Muslim ng isang tao. Batay sa mga aya at sa mga hadith na nabanggit natin, binanggit pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ra'sul amri al-Islam, na ang pinakaulo ng pananampalataya ay ang Islam, wa amuduhu as-sala, at ang pundasyon nito ay ang pagdarasal. So ito yung sinasandigan ng pananampalataya, ito yung sinasandigan ng paniniwala ng isang tao. Kaya sinabi ng mga salaf, kung gusto mong malaman at matukoy ang kalagayan ng relasyon o ugnayan ng isang tao sa kanyang Panginoon, ay tingnan mo ang kanyang kalagayan pagdating sa kanyang sala. So mga kapatid sa Islam, ang bagay na ito ay kabilang sa mga pinaka-importante at pinakamahalagang aralin na dapat matutunan ng Muslim. Kaya nga, ito ay iniligay ni Sheikh Abdul Aziz bin Baz bilang ikalawang aralin. Kaya at sa hadith na nabanggit natin kanina, ito ang unang bagay na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dapat ituro sa tao pagkatapos niyang saksiyan ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin ang pagkapropeta at pagiging sugo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inshallah, ipagpapatuloy para natin ang pagpapaliwanag sa mga nalalabi pa ng mga haligi ng Islam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.